Si Giannis talaga yung dream trade ng Miami Heat. Kahit si Pat Riley mismo mga pare ko, yan yung bagay talaga na gustong mangyari ilang season na ang lumipas. Dahil si Giannis, yung nakikita nilang pwedeng maging solusyon para makabalik sila sa pagiging champion contender. Lalo na kung mauugnay nga raw nila to kay Bam Aquino, Bam Adebayo. Kaya nga after na ma-open sa trade market at mag-request mismo itong si Giannis sa Bucks, ang Miami Heat agad yung top shooter niyan. At hindi naman nasayang yung ilang taon na pag-aantay dito kay Giannis after na ma-acquire na yan sa isang big time trade na nangyari. Nakuha nila sa Giannis sa trade kasama si Bobby Portis. Pero ang problema ng Miami talagang sinuko nila at nag-all-in sila mula sa mga role player tulad nila Tyler Hero, isang elite guard, Kelelware na young center, kasama pa itong si Jaime Jaquez Jr., Kasparas Giaconis, kasama yung mga draft pick mula sa number 13 pick 2026 NBA draft at yung 2031 first round pick, kasama yung 2033 first round pick at 2030 first round pick swap at yung 2033 second round pick. Kaya talagang literal na all-in yung ginawa ng Miami Heat para lang dito kay Giannis. Kaya nga ang tanong dyan sino nga ba talaga yung panalo at pwedeng talo nga raw sa nangyaring trade na to kay Giannis. Kung sa win now mood nga raw, based sa mga analysts mga pare ko, mas mataas pa rin yung grading ng Miami Heat dyan mula sa grade A. Bago kasi yung trade, ang NBA Championship odds ng Heat nasa plus 3,000 lang hanggang 3,500. Sa Eastern Conference odds naman, plus 1,200 lang. Kaya nasa mid-year playoff team lang sila malayo sa pagiging title contender. Pero after ng trade ni Giannis, umangat ang championship odds nila sa plus 1,800 sa Eastern Conference at yung odds nila plus 600. Halos dumoble ang ratings ng Miami ngayon sa sportsbook para sa championship title since dumating si Giannis. Dahil yan sa naging combination at pwedeng maging best duo nga raw Giannis at Bam Adebayo sa Eastern. Ito yung parehong elite defender sa kahit anong position at dominant sa rebounding plus malakas sa inside scoring at transition offense. Dagdag pa dyan mismo, mas kilala nga raw ni Eric Spoelstra yung pag-build ng defense at pag-maximize ng talent pagdating sa mga superstar sa lineup. Win now mode yung direction ng Miami Heat, hindi sila nag-trade para lang sa future. Ang gusto ng mga to manalo habang nasa elite level pa itong si Bam Adebayo. Based sa mga ESPN at routers, alam ng Heat na ang mga future draft picks walang kasiguraduhan samantalang si Giannis subok na superstar na kayang magdala ng team sa championship contention. Kahit malaki yung package na pinakawalan ng Miami Heat para kay Giannis kasama si Tyler Hero, Kelelware, Jaime Jaquez, sa ngayon hindi pa nga nakikita yung malaking impact pagdating sa trade na to lalo't nakapokus kasi talaga ang Miami sa win now mode. Kaya handa silang mag all in para lang makakuha ng superstar para sa championship contention at may mga article pa ngayon na lumalabas na possible hindi pa talaga tapos ang Miami Heat sa off-season na to. Pero may ilang mga analyst rin naman yung nagsasabi na pwedeng maging problema rin sa Miami ang ginawang big trade na to para sa future nila at contention din dahil masyadong naging manipis ang depth nila after ng Giannis trade. Yung rotation ng mga player at future draft asset talagang naubos kaya sinasabi na kailangan maging fully healthy si Giannis ng buong season para maging reasonable at hindi masayang yung big time trade na to na ginawa ng Miami. Sa unang tingin mukhang talo nga raw ang Bucks sa trade na to lalo't nawala sa kanila yung franchise player. Pero base mismo sa mga analyst, malaking return din kasi ang nakuha dyan ng Bucks na pwedeng mapakinabangan nila sa contention next season at in the near future. Nakakuha sila ng proven scorer tulad ni Tyler Hero. Nakakuha rin sila ng high potential young center tulad ni Kelelware, Jaime Jaquez Jr. at Kasparas na pwedeng maging role player plus maraming future first round picks na pwede nilang magamit sa rebuilding o sa mga susunod pa na trade. Kahit walang return na superstar, meron silang mga player, yung asset na pwedeng ma-develop at pwedeng maging franchise player sa future. Kaya mukhang hindi rin nga raw talaga talo ang Bucks. Depende na nga lang raw sa pangangailangan at kung maging perfect talaga ang nabuo nila na roster at kung maging effective talaga katulad na lang sa plano nitong Miami Heat na championship title. Kung maabot nila yan, saka mo na lang mahuhusgahan nga raw kung sino talaga yung panalo sa nangyaring trade na to kay Giannis.